Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Magandang araw mga kamaster. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang iyong pag-subscribe ang aking lakas, malaking pasasalamat ko sa inyo. Kabanata 3291. Tumawa si Count Rowan. Gusto niya ang pakiramdam na hinahangaan at pinapahalagahan. Medyo ngumiti siya at nagsalita. Well, dahil masaya ang lahat, susubukan ko ang lahat ng aking makakaya para may gawin. Pagtapos ay ikinuwi niya ang kanyang kamay sa mga tao sa kanyang likuran at inutusan ang mga ito na maghanda ng kakailang ganing gamit. Makalipas ang ilang sandali ay naihanda na ang metal workbench. Nakita ni Daryl na pareho ang metal workbench na iyon sa weapon casting bench na nasa Nine Mainland. Nakapunta na si Daryl sa Sword Casting Valley sa famed Sword Manor sa Yellow Sea Continent, napansin niya na katulad ng nasa kanyang harawan ang weapon casting bench. Bangulong si Daryl. Gagamitin na ba niya ang sandata? Narinig iyon ng katabi niyang si Lolita, bangulong ito. Baka, sobrang bihira ng mga alchemist sa Roland Continent. Narinig kong mataas ang rank ni Count Rowan at mayroon siyang kakaibang kaalaman sa metalwork. Nakakamangha siya. Kalmado ang tono ni Lolita nang kausapin niya si Daryl, pero nagningning sa paghanga ang kanyang mga mata. Tumango si Daryl. Huminto siya sa pagsasalita at tahimik na tiningnan ang metal workbench. Tumayo sa bench si Rowan at tumingin sa paligid. Ngumiti at nagsalita ito. Sa panahong ito, mayroon akong bagong pagkakaintindi sa paggawa ng malalaking espada, kaya gusto kong subukang magpino ngayon dito ng isa. Pagtapos ay pumili ng ilang metal na materyales si Rowan at nagsimula siyang magtunaw at maghugis. Maingat ang bawat proseso at mataas ang kanyang kasanayan. Wow! Hindi mapigilan ang makita ang paghanga ng lahat para kay Count Rowan. Napakagaling niya. Nakakamangha ang iyong karmahalan. Isang nakakapagmukas matang karanasan. Namamanghang tiningnan ng maraming babaeng bisita si Count Rowan. Hindi naapektuhan si Count Rowan sa mga diskurso sa paligid. Di kalaunan matapos matuno ng bakal, ibinuhos ito sa panghugis para mabuo ang katawan ng espada. Pagtapos ay sinimula na itong ayhugis ni Count Rowan. Matatag siyang nagtrabaho at may tamang puwersa sa bawat galaw. Sikretong tumango si Daryl bilang pagsang-ayon. Talagang alam ni Count Rowan ang art ng paghugis sa metal, pero hindi ito kasing ganda at husay ng famed Sword Manor mula sa Nine Mainland. Sizzle. Pagtapos halmahin ni Count Rowan ang katawan ng espada ng 12 beses, inilagay niya ito sa tubig para palamigan. Di nagtagal at nakita ang usok, nakita ang hugis ng malaking espada. Pagtapos ay nagsimulang patulisan ni Count Rowan ang blade. Makalipas ang 10 minuto, nilagayan niya ito ng hawakan. Nakita sa harap ng lahat ang malaki at makinang na espada. Wow! Sobrang nasabik ang lahat. Napakagandang espada. Sobrang naging mahusay ang iyong paggawa ng espada. Talagang nakakamangha. Napakaganda ng malaking espada na iyan. Natatakot akong ito lang ang nag-iisa sa 6 na principalities. Walang nagalis ng kanilang mga tingin sa gitna ng pagkamangha. Sa parehong sandali, sumigaw din ang walang interes na si Lolita. Narinig kong nakakamangha ang metalwork ni Count Rowan. Naniniwala akong karapat-dapat kang makatanggap ng magandang komento. Pagtapos ay gumilid ang ulo ni Lolita palapit kay Daryl at nagsalita. Ano sa tingin mo? Phew! Nagbuntong hininga si Daryl at nagsalita. Sa tingin ko ay katamtaman lang ito. Sinulyapan ni Daryl ang malaking espadang hawak ni Count Rowan, hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi nakapagtatakang walang halaga ang espadang iyon para kay Daryl. Nahahati sa 7 kategorya ang mga sandata sa Nine Mainland, ang red, orange, yellow, green, blue, indigo, at purple. Mayroon namang heavenly halberd si Daryl na may kukumpara sa divine weapon. Natural lang na hindi niya gaanong bibigyan ng atensyon ang malaking espadang ginawa ni Count Rowan. Hindi malakas ang boses ni Daryl, pero narinig siya ng maraming tao. Ha! Napatingin kay Daryl ang 12 ng mga mata dahil sa gulat, akalay nila'y katawa-tawa si Daryl. Sinabi ba ng isang nakikitirang manugang na walang espesyal sa espadang ginawa ng Count? Kabanata 3292. Pog. Sa wakas, si Jordan ang unang nag-react at nanlait kay Daryl. Anong kwalifikasyon ang mayroon ka para magkomento sa espada? May alam ka ba sa ipaggawa nito? Paniguradong ito ang unang beses mong makakita nito, hindi ba? Sumali ang lahat sa panlalait kay Daryl. Isa lamang siyang naninirahang manwang pero napakayabang niya. Kung umarte siya'y parang alam niya ang lahat. Manilaw na may tama siya sa ulo. Tama. Kundi ay hindi ako gagastos ng 10,000 gintong barya sa isang walang kwentang piraso ng jade. Hindi mapakali si Lolita sa mga panlalait na narinig niya sa paligid.
Hinailan niya ang braso ni Daryl. Bantayan mo ang mga salita mo. Napakapasaway ni Daryl. Sino siya para magkomento sa malaking espada na ginawa ni Count Rowan? Ngumiti at sinenyasan ni Daryl si Lolita na huwag kabahan. Nakaka-interes. Tumitig si Count Rowan kay Daryl at bahagyang tumawa. Daryl ang pangalan mo, hindi ba? Sinabi mong ordinaryo lang ang malaking espadang ginawa ko. Bakit? Alam mo rin ba ang tungkol sa metalwork? Mukhang kalmado si Count Rowan kung titingnan, pero medyo galit siya. Anong lakas ng loob ng isang nakikitirang manugang para kwentyonin ang metalwork nito? Bahagyang ngumiti si Daryl. May kaunti akong alam. Pagtapos ay tinuro ni Daryl ang malaking espada at nagsalita. Disente ang kakayahan mo sa metalwork pero kulang ka sa karanasan. Makinang at hindi praktikal ang espadang iyan. Maganda iyan bilang isang ornamento pero hindi masyadong magagamit sa labanan. Tama si Daryl. Walang espesyal sa malaking espada na ito kung ikukumpara sa mga sandata sa Nine Mainland. Wow! Muling nagkagulo ang mga tao. Sumigaw si Jordan. May sakit ka ba sa ulo, Daryl? Pwede ka bang magbigay ng komento sa espadang ginawa ni Count Rowan? Huwag kang magkunwari na para bang alam mo ang lahat. Uminit ang ulo ni Count Rowan. Panipi, mukhang medyo may alam ka tungkol sa metalwork dahil sa sinabi mo. Bakit hindi ka gumawa ng espada para makita ng lahat ang kakayahan mo sa paggawa nito? Sinubukang pigilan ni Count Rowan ang kanyang galit habang nagsasalita. Anong karapatan ni Daryl para maliitin ang kanyang metalwork? Gustong turuan ng leksyon ni Count Rowan si Daryl. Kung hindi ay paano siya makikita bilang isang kahangahangang tao sa hinaharap. Nakatingin din ang lahat kay Daryl. Naisip ng lahat na may masamang kahihinatnan ang nakikitirang. Manugang na ng insulto sa espada ni Count Rowan. Natarante si Lolita. Sinubukan niyang magpaliwanag kay Count Rowan. Patwad, iyong kamahalan. Walang kabuluhan ang sinasabi ni Daryl, siya. Alam ni Lolita na hindi isang ordinaryong tao si Daryl. Mayroon itong kakaibang husay sa medisina, pero walang kakayahan ng maraming tao pagdating sa metalwork. Pero inanatala siya ni Daryl bago niya pa matapos ang kanyang sasabihin. Sige, ngumiti si Daryl at kinausap niya si Count Rowan. Susubukan ko. Noon, sa Famed Sword Manor, nakita ni Daryl kung gaano kabihasa ang pamilya Johan sa paggawa ng mga espada. Bukod doon, kilala siyang gumagawa ng elixir sa Nine Mainland. May pagkakatulad ang pagpipino ng pills at elixir sa paggawa ng mga sandata. Kaya naman madali lamang para kay Daryl ang gumawa ng espada. Ano? Nagulat ang lahat. Kailangang sumang-ayon ng nakikitirang manugang dito. Tumawa si Jordan at namumuhi niyang tiningnan si Daryl. Nakaka-interes. Naglakas ng loob ang isang nakikitirang manugang na ikumpara ang kanyang metalworks kay Count. Hindi ko talaga alam kung paano ka nagkaroon ng tiwala sa sarili. Hindi nakalimutang ipaalala ni Jordan ang pabor kay Count Rowan. Iyong kamahalan, may tama sa ulo ang batang iyan, paalisan na lang natin siya. Hindi naniwala si Jordan na marunong gumawa ng espada si Daryl. Akala niya'y nagyayabang lang si Daryl. Kabanata 3273. Paano magiging kwalipikadong manatili ang isang payaso? Ha! Bumagsak ang tingin ng lahat kay Count Rowan, hinihintay ng mga manunood ang kanyang sagot. Kinuwi ni Count Rowan ang kanyang kamay, hindi niya tinanggap ang opinyon ni Jordan. Nang sumunod na segundo ay tahimik na tiningnan ni Count Rowan si Daryl at medyo ngumiti siya ng magsalita. Magaling, nagulat akong malaman na matapang ka pala. Bibigyan kita ng tiyansa, subalit mayroong kondisyon si Count Rowan. Magiging mahalagang bisita kita sa hinaharap kapag nakagawa ka ng espadang mas mahusay kaysa sa ginawa ko. Pero kung hindi, hindi na maaari pang tumapak ang family Damian sa Jewel City sa hinaharap. Nang matapos niyang magsalita, ngumiti si Count Rowan pero nakita ang masamang kinang sa kanyang mga mata. Sige, walang pag-alangang sagot ni Daryl. Pagtapos ay huminga ng malalim si Daryl at lumapit sa metal workbench. Pagtapos ay nagsimulang mamili si Daryl ng mga bakal at materyales para sa maingat na paggawa. Medyo natawa ang maraming tao sa seryosong itsura ni Daryl. Akala nila'y nagkukunwari lamang ito pero wala talaga itong alam. Sumanghal at nagsalita si Jordan. Dumaan sa matinding seleksyon ng mga material sa paggawa ng sandata, lahat ay may pinakamagagandang kalidad. Mas mabuti kung pipiliin mong mabuti ang iyong gagamitin, huwag kang mahilo sa mga seleksyon. Hindi pinansin ni Daryl si Jordan at nagpatuloy siya sa pamimili. Alam niyang parang pagpipino ng pills at elixirs ang paggawa ng mga sandata. Dapat ay sakto ang dami ng materyales. Hindi lamang iyon, mahalaga rin ang kontrol ng temperature. Kailangang obserbahang maigi kahit ang maliliit na detalye. Kumunat ang noo ni Count Rowan nang makita niya ang seryosong mukha ni Daryl.
Napagtanto niyang inobserbahang maigi ni Daryl ang bawat materyales na napili nito. Marami bang alam tungkol sa metalwork ang nakikitirang manugang? Subalit nakapili na ng ilang bibihirang materyales si Daryl. Matibay ang mga bakal na iyon, maghahalo kaya ang mga iyon. Nang sandaling iyon ay tinuro ni Jordan si Daryl at sumigaw. Sa tingin ko ay wala siyang alam. Masyadong maraming bihirang bakal ang dinadagdag niya sa paggawa ng espada. Hindi mabubuo ang katawan pag-aaksaya lamang ito ng mga materyales. Kahit na walang kasanayan si Jordan sa paggawa ng sandata, marami na siyang nakitang proseso sa paggawa ng mga ito. Akala ni Jordan ay nagiging pilyo lamang si Daryl. Tumango ang mga manunood, sumang-ayon sila kay Jordan. Tama, mukhang wala siyang alam sa paggawa ng espada. Napakagulo. Oo, pag-aaksaya lang ito ng oras at mga materyales. Sobrang kinabahan si Lolita nang marinig niya ang mga komento sa paligid. Mabilis ang pagtibok ng kanyang puso at halos lumundag ito palabas ng kanyang lalamunan. May alam ba siya sa paggawa ng sandata o nagiging pilyo lang siya? Malalagot ang pamilya Damien kapag natalo siya at hindi tayo makakapunta sa Jewel City sa hinaharap. Hindi naapektuhan si Daryl sa mga kakaibang tingin at komento sa paligid. Pagtapos ang maingat na pagpili ng materyales, nagsimula na siya sa proseso at ibinuhos ang materyales sa panghugis. Makalipas ang ilang sandali, inalis niya ang perpektong katawan ng espada. Ano? Luwa ang mga mata ng mga tao sa paligid kabilang si Count Rowan. Habang nakatitig sa produkto, gulat na gulat ang lahat. Kahit na magulo ang pagpili ni Daryl sa mga materyales ay naging matagumpay siya sa paggawa ng katawan ng espada. Ganoon ba siya kaswerte? Habang gulat na gulat ang lahat, nakita nila si Daryl na pinupukpok ni Daryl ang isang martilyo at nagsimulang ihulma ang katawan ng espada. Ito ang pinakamahalagang proseso sa paggawa ng mga sandata. Kabanata 3274. Unti-unting nagiging seryoso ang mga tingin ni Count Rowan. Kahit na hindi bihasa si Daryl sa paggawa ng espada, tumaman naman sa maaayos na luwahister ang kanyang martilyo at sakto ang ginamit niyang puwersa. Isang dosenang beses nang napukpok ng martilyo ni Daryl ang katawan ng espada. Namuo ang pawi sa kanyang noo habang nagtrabaho siyang maigi. Sa wakas, tumigil si Daryl at ninitian niya si Count Rowan. Iyong kamahalan, maaari niyo po bang utusan ang inyong mga tauhan na magdala rito ng lupa? Lupa. Nagulat si Count Rowan sa hiniling nito. Anong gagawin mo sa lupa? Hindi mapigil ang sumulyap ni Count Rowan sa espadang hawak ni Daryl. 12-dosenang beses na itong napukpok at kailangan itong pawiin para sa huling proseso. Nagtaka si Count Rowan sa hiling na lupa ni Daryl. Misteryosong ninitian ni Daryl si Count Rowan. Malalaman niyo rin, Count Rowan. Sumanghal at kinutya siya ni Jordan. Huwag ka nang magbiro, pwede ba? Bakit mo kakailanganin ng lupa sa paggawa ng espada? Sa tingin mo ay nagbabahay-bahayan ka. Hindi pinansin ni Daryl si Jordan. Nag-react at nag-utos si Count Rowan sa isang tauhan. Magdala ka ng lupa para sa lalaki. Hindi mapakali si Jordan. Gusto niyang pigilan ng tauhan sa pagdala ng lupa pero nagpigil siya nang makita niya ang seryosong mukha ni Count Rowan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang tauhan na may dalang lupa para kay Daryl. Nagdagdag si Daryl ng tubig sa lupa at bahagya niya itong hinalo para makabuo ng putok bago ito ilagay sa isang tabi. Pagtapos ay kinuha ni Daryl ang katawan ng espada at nagsimulang tulisin ang blade. Nagulat si Count Rowan at ang iba pa. Lumamig ang katawan ng espada matapos ang paulit-ulit na pagpukpok dito, hindi pa ito napapatigas pero nagsimula ng tulisan ni Daryl ang blade. Hindi niya ba ginawa ang proseso? Bakit naman niya kakailanganin ng lupa? Habang nagtataka ang lahat, nakita nila na muling nilagay ni Daryl ang matulis na espada sa apoy at sinunog ito hanggang maging mapula. Pagtapos ay binubere niya ng putik ang blade. Ginamit ni Daryl ang kakaibang teknik mula sa Nine Mainland, ang mud burning method na nakakapagpatibay at nakakapagpatalas sa espada. Ano? Nagulat ang mga manunood. Anong ginagawa ng nakikitirang manugang? Nilagyan niya ng putik ang espada. Nagbabahay-bahayan ba siya? Hindi alam ng mga tao sa Rolang Continent ang tungkol sa mud burning technique. Kaya naman akal nila ay nagbibiro lamang si Daryl. Magulo ang ekspresyon ni Count Rowan pero matalas ang kanyang mga mata at napansin niya kung paano nilagay ni Daryl ang putik sa katawan ng espada. Waxy patterns ang pagkakabadbad niya sa putik, mukhang low-end ang disenyo pero napakaganda nito. Sizzle. Pagtapos budburan ng putik ni Daryl ang blade ay inilagay na niya ito sa malamig na tubig para palamigan. Pagtapos ay nilinis niya ang putik na nasa espada at muli itong inayos sa huling pagkakataon. Gas! Huminga ng malalim ang lahat sa gulat nang makita nila ang hawak na espada ni Daryl.
Nakita ng lahat ang napakagandang mahabang espada. Mayroon itong matalas na blade at wavy na tekstura na nagpa-reflect sa sinag ng araw at bumuo ng maliwanag na bilog na ilaw. Ang ganda, gumamit siya ng lupa para makabuo ng ibang texture na blade. Napagana, nang inig si Lolita nang marinig niya ang mga komento ng mga manunood. Blanko niyang tiningnan si Daryl. Wala siyang masabi, hindi niya inasahang may kakayahan din pala ang lalaki sa paggawa ng sandata. Phew, huminga, nang malalim si Daryl nang mapanatag siya. Iyon ang unang beses niyang gumawa ng espada at hindi inasahan ang ganda ng kinalabasan nito. Nang sandaling iyon ay nagulat si Jordan. Hindi siya makapaniwala, nagtagumpay siya sa paggawa ng magandang espada. Kabanata 3275. Bumalik sa wisyo si Jordan paglipas ng isang segundo, nanuya ito. Ano naman kung mukha itong maganda? Hindi naman ito mukhang mas maganda kaysa sa ginawa ni Count Rowan. Napakakinanggal baka mabilis itong mabali pag hinawakan. Ngumiti at hindi nagsalita si Daryl. Lumapit ka rito. Nag-react at tinawag ni Count Rowan ang kanyang tauhan para dalhin ang ginawa niyang espada. Nakipagpustahan si Count Rowan kay Daryl na kapag mas matibay ang ginawang espada ni Daryl kaysa sa kanyang ginawa ay gagawin niyang panauhing nadanggal ang lalaki. Kung hindi naman ay hindi na maaaring tumapak ang pamilya Damian sa Jewel City sa hinaharap. Dinala ng kanyang tauhan ang malaking espada. Sa parehong sandali, ay inabot din ni Daryl ang mahabang espada niya kay Count Rowan. Ha! Tahimik ang mga manunood na kulong ang kailang mga tingin sa dalawang espada. Sobrang kinabahan si Lolita at halos hindi siya makatayong maigi. Kahit na matagumpay na nakagawa si Daryl ng espada ay maaaring hindi ito mas matibay kumpara sa espadang ginawa ni Count Rowan. Hindi pa rin alam ang resulta. Madadami ang kahihinatnat ng pamilya Damian kapag natalo si Daryl sa pastahan iyon. Hey! Nanunuya at nananakot ang tingin sa mukha ni Jordan. Maghanda ka nang umalis sa Jewel City. Naisip niyang sinwert lang sa paggawa ng espada si Daryl. Miserableng matatalo ang espada ni Daryl laban sa malaking espada ni Count Rowan. Hindi pinanasan ni Daryl ang panunuya ni Jordan. Flank! Sa ilalim ng pag-uutos ni Count Rowan, hinawakang maigi ng dalawang tauhan ang espada at pinagbangga ang mga ito. Kaagad na narinig ang malakas na ingay. Nagulat ang lahat. Mabilis na nahati sa dalawa ang malaking espada ni Count Rowan. Malinis ang pagkakahiwa rito, parang isang tokwa na hinati ng matalas na blade. Pero buong-buo pa rin ang espada ni Daryl. Walang kaunting crack o sira rito. Katahimikan. Natahimik ang mga manunood. Sobrang tahimik at maririnig nila ang pagbagsak ng karayom sa lapag. Nagulat ang lahat. Nakagawa ng napakatalas na espada ng nakikitirang manugang. Walang effort nitong nahati ang blade ni Count Rowan. Nakakamangha iyon. Sinong maniniwala rito kung hindi nila ito mismo nakita? Malaki ang ngiti ni Daryl nang tingnan niya si Count Rowan. Nagsalita siya, "Salamat sa binigyan ninyong tiyansa para ipakita ang aking espada, iyong kamahalan. Nanalo ako sa pastahan." Mukhang napahiya si Count Rowan. Makalipas ang ilang segundo, pinilit ngumiti ni Count Rowan. Tumango at nagsalita siya. "Oh, Mr. Daryl, nanalo ka sa pastahan. Magmula ngayon ay magiging panauhing pandangal kita." Nagkagulo ang lahat. Akala nila'y ipapahiya ng nakikitirang manugang ang sarili sa harap ng publiko, pero iyon pala ay magiging panauhing pandangalya ni Count Rowan sa isang kisapma. Tinitigang maigi ni Jordan si Daryl, nagpakita ng sobrang kanyang mga mata. Hi asterisk P. Akala ko'y gustong of Count Rowan ang likang yan ng leksyon. Hindi ko inakalang marunong pala siya gumawa ng espada at mukhang mas magaling siya kaysa kay Count Rowan. Naramdaman ni Lolita ang paglambot ng kanyang mga tuhod. Tinitigan niya si Daryl habang kumakabog ang kanyang puso. Kakaiba ang kasanayan ni Daryl sa medisina at mataas ang rating niya sa paggawa ng sandata. Natalo sa kanya apti si Count Rowan. Ilan pa kayang sikreto ang itinatago niya sa akin? Buong pusong tumawa si Count Rowan nang lapitan niya si Daryl at hinawakan niya ang balikat nito. Nakakapagbukas ng mga mata ang metalwork ni Mr. Daryl. Maaari mo bang sabihin sa akin ang teknik na ginamit mo sa pagbadbad ng putik sa espada? Nagdesisyon si Count Rowan na isantibi ang kanyang kayabangan nang kausapin niya si Daryl, may pag-asa niyang tiningnan si Daryl. Kahit na in-enjoy niya ang katayuan niya bilang isang count, panatiko ng metalwork si Rowan. Gusto niyang matuto mula kay Daryl dahil nakita niya ang tibay at polish ng espada nito. Nakangiting sumagot si Daryl. Tinawag iyong mud burning technique. Mukhang hindi siya nagbago pero namangha siya. Naisip niyang nakakatawa na maging sabik si Count Rowan na malaman ang tungkol sa mud burning technique.
Sobrang karaniwan ng pamamaraan na iyon sa Nine Mainland. Kabanata 3276. Ang teknik na pagsunog ng putik. Napaatras ang Count Rowan sa sagot. Halos ilang taon na rin siyang naging manggagawa ng metal, ngunit ito ang unang pagkakataon na marinig niya ang ganitong katawagan. Natuwa si Daryl sa naging reaksyon ni Count Rowan. Pagkatapos nito, pinaliwanag niya ang buong detalye ng proseso. Lubos ang tuwa ng Count Rowan. Patuloy siyang kumakanta ng mga papuri para sa teknik. Napakagaling. Sobrang nagulat ako na nasa tuktok na level na ang tagumpay ni Ginoong Daryl sa paggawa ng metal. Tapos ay binigyan ng Count Rowan ng isang kautosan ang naninilbihan sa kanyang likuran. Halika rito. Ihanda niyo agad ang piging. Gusto kong handugan si Ginoong Daryl ng masarap na pagkain. Nahumaling ang Count Rowan sa paggawa ng metal. Sobra ang pagpapakumbaba niya para matutuhan ang bagong teknik kay Daryl. Kalaunan ay handa na ang piging at si Daryl bilang isang panauhing pandangal ay umupo sa pinakamagandang pwesto. Dahil kasama ni Daryl si Lolita, nabigyan din siya ng espesyal na pakikitungo. Wow! Inggit na inggit ang iba pang mga bisita at si Jordan kay Daryl. Patuloy na sinasalina ng Count Rowan ng wine para kay Daryl sa isang piging at tinatanong siya ng mga iba pang mga payo at ibang paraan sa paggawa ng metal. Natutuwa si Daryl na ibahagi ang kanyang nalalaman at marami ang sinabi tungkol sa paggamit ng mga armas pang teknolohiya sa Nine Mainland. Bilib na bilib ang Count Rowan. Siyempre, hindi binanggit ni Daryl ang Nine Mainland. Sinabihan niya ang Count Rowan na natutuhan niya ang mga pamamaraan na iyon sa mga lumang libro. Tumagal ng ilang oras ang piging. Matapos umalis ng mga bisita, hinayaan ng Count Rowan na manatili lang sa paligid si Daryl para usapan ang paggawa ng metal kasama niya. Gabing-gabi na nang hinayaan ng Count Rowan sina Daryl at Lolita mula sa Jewel City. Kalaunan, sa Dayrise Principality. Ilang araw ang nakalilipas, tinulungan ni Yuri ang Sunset City upang talunin ang hukbo mula sa Crescent Moon Principality. Pinagkamalan pa siya ni Albert na siya ang Diyosa ng Liwanag kahit na ang totoo ay isa siya ang alkalde ng Sunset City. Pagkatapos ay, sinabihan ni Albert ang Duke ng Dayrise Principality patungkol sa balita. Sobrang nasasabik ang Duke at inutusan si Albert na dalhin si Yuri sa kabiserang syudad para sa isang pagpupulong. Kalaunan, nakarating na sila Yuri sa kabiserang Dayrise Principality kasama si Albert. Hindi man lang nasabik o namangha. Si Yuri kahit kaunti sa kaaya-ayang mga gusali ng syudad. Wala siyang balak na bisitahin ang syudad, ngunit ilang araw niya ring hinahanap si Daryl dahil wala pang kahit na anong balita sa kanya. Inisip niya na baka sakaling matulungan siya ng Duke ng Dayrise Principality. Naramdaman niya na kailangan niyang malaman ang tungkol sa ginagawa ni Daryl. Nang nakarating na sila sa maharlikang hukuman, binati sila ng mga kabalyero at kagalang-galang na tumayo sa parehong gilid. Ang nasa katamtamang edad na lalaki suot ang gintong roba ay nakaupo sa trono ng bulwagan, mayroon siyang kahangahangang aura. Ito ang Duke ng Dayrise Principality. Ha! Nang sa oras na nagpakita si Yuri, kinuha niya ang atensyon ng lahat sa bulwagan. Napakaganda. Napakaganda niya. Kahit ang Duke ay hindi maialis ang mga mata niya kay Yuri. Suot ni Yuri ang puti niyang bestida, mukha siyang mahinhin at elegante. Ang kaaya-aya nitong kagandahan ay inihahantulad sa namumulaklak na puting lotus na hindi man lang nadudumihan ng putik. Sobrang puro niya na kahit sino ay hindi magkakaroon ng pagnanasa sa kanyang kagandahan. Kamahalan. Humakbang si Albert at sinabi ng kagalang-galang, dinala ko po ang kagalang-galang na Diyosa ng Liwanag. Ito ay buong pasasalamat sa Diyosa ng Liwanag ng Sunset City kaya natalo ang hukbo mula sa Crescent Moon Principality. Magaling! Ngumiti ang Duke at sabik na tumango. Ikinagagalak ko na mabusbasa ng isang Diyosa ng Liwanag. Tapos ay humakbang ang Duke sa kanyang trono na nasa sabik at nilapitan si Yuri. Magalang niyang sabi, kagalang-galang na Diyosa ng Liwanag, ano ang maaari kong gawin sa'yo? Yumuko rin ang mga kabalyero kay Yuri. Kabanata 3277. Hay! Kinagat ni Yuri ang kanyang labi bilang tugon sa paggalang na binibigay sa kanya. Sinabi niya, kamahalan, sa tingin ko po ay nagkakamali kayo. Hindi po ako ang Diyosa ng Liwanag. Napadaan lang ako sa Sunset City nang nakita ko ang hukbo galing sa Crescent Moon Principality na pumapatay ng mga inosenteng tao kaya kailangan kong turn ulong. Ano? Ang Duke, si Albert, at ang iba pa ay nagulat na marinig iyon. Hindi ba siya ang Diyosa ng Liwanag? Sa wakas, si Albert ang unang nagbigay ng reaksyon. Nagdududa siyang tumingin kay Yuri. Kagalang-galang na Diyosa ng Liwanag, malamang ay nagbibiro ka lamang. Pinatay mo ang hukbong punong commander ng
Crescent Moon Principality na si Eric sa isang pag-atake lang at marami ang nakakita nun. Sino pa ang mas lalakas sa'yo? Kalmado ang kaibig-ibig na mukha ni Yuri, hindi ako ang Diyosa ng liwanag. Yuri ang tunay kong pangalan at ang paglilinang ng aking lakas ay ibang-iba sa enerhiya ng mga santo. Kaya mukhang medyo kakaiba para sa inyo. May busilak na puso si Yuri, hindi niya gustong magpanggap bilang isang Diyosa ng liwanag, kaya nilinaw niya ito sa kanila. Ha! Nagbigay ng reaksyon ng duke at tipid ng ngumiti. Maaring ito ay isang hindi pagkakaunawaan, pero hindi na ito mahalaga. Magandang binibini, tinulungan mo kaming ipagtanggol ang Sunset City, kaya isang kaibigan ka na sa lahat ng nasa Dayrise Principality. Kahit na medyo nakakahiya iyon, mapagpatawad na tao naman ang duke. Hindi talaga siya galit sa sitwasyon. Bumantong hininga si Yuri at sinabi, "Kamahalan, may hinahanap po akong lalaki at Daryl ang kanyang pangalan, pero wala akong makuhang impormasyon tungkol sa kanya. Maaari ba akong humingi ng tulong sa inyo upang hanapin siya?" Kumurap ang mga mata ng duke habang pingiisipan iyon. Tapos ay sumagot siya ng may ngiti, "Maaari akong tumulong, ngunit kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon." Magaling! Natuwa si Yuri na marinig ang duke na maaari siyang tumulong. Mabilis niyang sinabi, "Ano po ang isang kondisyon, aking kamahalan?" Payag si Yuri kahit isang daang. Kondisyon pa yan basta ay mahanap niya lang si Daryl. Tumawa ang duke, "Simple lang ang kondisyon ko. Gusto kong pumunta kasama ang hukbo ng Dayrise Principality bilang Diyosa ng liwanag upang lupigin ang iba pang mga pamunuan." Nagsuot ng isang ngiti ang duke sa kanyang mukha, ngunit tuso naman ang kanyang mga mata. Ang 6 ng mga pamunuan sa Roland Continent ay nakikipaglaban sa bawat isa sa daan-daang taon. Ang bawat pinuno ng mga pamunuan ay may parehong ideya bilang duke ng Dayrise Principality. Nais nilang pag-isahin ang lahat ng mga pamunuan sa isang solong kontinente. Gayunpaman, ang lahat ng 6 na mga pamunuan ay pantay ang lakas. Sa nakatuwid, isang mahirap na misyon na pag-isahin ang lahat ng mga ito. Ang sitwasyon ay naiiba sa suporta ng Diyosa ng liwanag. Ang buong Roland Continent ay sumamba sa Diyosa ng liwanag. Mas mainam kung lilito ang Diyosa ng liwanag sa isa sa mga laban at ubusin ang iba pang mga pamunuan. Ano, gusto niya akong magpanggap bilang Diyosa ng liwanag? Nanginig si Yuri, nagpakita ng pag-aatubuli ang kaibig-ibig na mukha niya. Ang Diyosa ng liwanag na sinasamba ng mga tao sa content ay ang Diyosa ng katarungan, at nasiyahan siya sa isang nangingibabaw na katayuan. Para naman kay Yuri, isa lamang siyang diwata mula sa ibang mundo. Inisip niya na hindi nararapat para sa kanya ang patuloy na pagpanggap bilang Diyosa ng liwanag. Gayunpaman, alam niya na hindi papayag ang duke na tulungan siyang. Hanapin si Daryl kung tatanggi siyang tulungan ito. Magandang binibining Yuri. Napansin ng duke na nag-aalangan si Yuri, kaya ngumiti siya at sinabi, "Nakita mo kung paano makipaglaban sa bawat isa ang 6 na mga pamunuan. Ang mga tao ay nabubuhay sa mga kakilakilabot na mga guhit. Maaari lamang nating ibalik ang kapayapaan kapag pinagsama natin ang buong kontinent. Mukha mang kaiyahiya na kailangan mong magpanggap bilang Diyosa ng liwanag, pero sa katotohanan, gumagawa ka rin ng mabuti para sa tao sa buong kontinente." Hay! Tumanggaw si Yuri. "Kung ganoon, payag na ako." Tumawa ang duke. Sobrang nasasabik siya na pumayag din sa wakas si Yuri upang tumulong. Dali-dali niyang binigyan ng kautusan si Albert. Dali at ikalat ang balita na ang Dayrise Principality ay may tulong mula sa Diyosa ng liwanag. Ihanda niyo ang hukbo at magmarcha na sa Crescent Moon Principality ngayon. "Opo, kamahalan." Agad tumugon si Albert at dali-daling umalis ng bulwagan. Kabanata 3278. Sa kabilang banda, sina Daryl at Lolita ay umalis ng Jewel City at bumalik sa pamilyang Damian. Napatigil sina Daryl at Lolita nang mabot na sila sa manor ng pamilya. Tahimik at mukhang malungkot ang lahat. Ano ang nangyari? Masama ang pakiramdam ni Daryl tungkol dito at mabilis na dinala si Lolita sa bungad ng bulwagan. Nang nakapasok na siya sa harap ng bulwagan at nakita ang eksena sa loob, natarante at nanigas si Daryl. Halos mahimatay naman si Lolita. Mayroong kristal na kabaong sa gitna ng bulwagan kasama ang walang buhay na katawan doon. Si Damian iyon. Napagtanto ni Daryl na namamaga ang katawan ni Damian, mapatla ang mukha, at hindi na humihinga. "Lolo! Lolo!" Umiyak si Lolita habang nagmamadali patungo sa kristal na kabaong. Bumuhos ang mga luha sa kanyang mukha. Hindi inaasahan ni Lolita na mangyayari ito sa kanyang lolo habang siya at si Daryl ay nasa Jewel City. Nalugmok si Daryl. Nakita niya na ang katawan ni Damian ay nababad sa tubig ng labis na labis at mukhang kakilakilabot. Paano ito nangyari?
Sa wakas ay nagbigay ng reaksyon si Daryl at tumingin sa paligid kasama ang kanyang namumula na mga mata. Ano ang nangyari kay Master Damien? Maingat na sumagot ang isang lingkod na tagpuan si Master Damien sa lawa. Nalunod na siya nang matagpuan namin siya. Ipinadala ng alkalde si Kapitan Thea mula sa mga gwardya upang siyasatin ang eksena. Nalaman nila na pinatay ang Master. Polihis na guhit, may pumatay kay Master Damien. Natigilan si Daryl. Paano ito nangyari? Sino ang pumatay sa aking lolo? Hindi ko kailanman papayagan ang taong iyon. Mas nakaramdam si Lolita ng kalungkutan matapos marinig ang kakilakilabot na balita. Bumuhos ang luha sa kanyang pisngi ng walang tigil. Patuloy din siyang nanginginig kasabay nito. Lolita, hindi, huwag kang malungkot. Marahan siyang kinalma ni Daryl. Sa parehong pagkakataon, mahigpit na kinukuyom niya ang kanyang mga kamao. Sigurado rin siyang hahanapin niya ang pumatay. Sa sumunod na segundo, napansin ni Daryl ang itim na dumi sa maputlang mukha ni Damien at sa paligid ng kanyang ilong. Si Daryl ay sanay sa mga kasanayang medikal. Maaari niyang sabihin sa isang sulyap na nakalanghap si Damien ng isang espesyal na uri ng gamot bago siya namatay. T** ng asterisk na. Nagalit si Daryl matapos matuklasan iyon. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Malinaw na nilunod si Damien pagkatapos malanghap ang gamot. Master Damien, ipaghihiganti kita. Malamig na sabi ni Daryl bago niya utusan ng katulong na tingnan si Lolita. Tapos ay humakbang siya palabas ng bungad ng bulwagan. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating si Daryl kung saan nagtatrabaho ang Ingrid Guardia ng Pearl City. Lahat ng mga tanod ay nakatingin kay Daryl. Hindi ba iyon ang manugang na nakatira sa pamilyang Damien? Namatay na si Damien. Anong ginagawa niya rito? Hindi pinansin ni Daryl ang tingin ng lahat at nagpatuloy lang sa paglalakad. Si Kapitan Thea ay nakaupo kasama ang topografiyang mapa ng manor na kumalat sa kanyang harapan ng pamilyang Damien. Pinag-aaralan niya ang dahilan ng pagkamatay ni Damien. Bilang kapitan ng mga gwardya, si Theo ang inatasan sa responsibilidad ng pag-iimbestiga ng kaso. Daryl. Tumayo si Kapitan Thea nang nakita niya si Daryl. Nakasuot ang komplikadong ekspresyon sa kanyang maamong mukha habang magalang na sinabi, upo ka. Kumaway si Thea sa mga tao sa pintuan. Maaari na kayong umalis. Ano? Nagulat ang mga gwardya. Si Kapitan Thea lamang ang kaisa-isang babaeng kabalyero ng Pearl City at kilala siya sa pagiging mapagmalaki at madistansya. Gayunpaman, maganda ang tungo niya sa manugang. Kabanata 3299. Hindi ka panipaniwala. Hindi nagalangan si Daryl. Naglakad siya patungo sa upuan sa lungat kay Kapitan Thea at umupo. Tapos ay, tinanong niya, mayroon ka bang nahinuha tungkol sa pagkamatay ni Master Damien? Oo. Tugon ni Kapitan Thea at marahan na kinagat ang kanyang labi pero hindi pa rin ako ganoon kasigurado. Hindi maganda ang impresyon ni Kapitan Thea kay Daryl talaga pero nagbago ang isip niya pagkatapos ng insidente sa Devil Island. Pagkatapos nun, ang pagpapahiya ni Daryl kay Grady sa publiko noong kasal ang mas lalong nagpamangha sa kanya lalo. Hindi siya sigurado. Umismit si Daryl at sinabi, sabihin mo sakin. Mamantong hininga si Thea at sinabi, inimbestigahan ko ang eksena. Ang pumatay ay hindi pumasok sa manor ng pamilyang Damien pero lumusot siya sa looban. Kinaya niyang agnorehin ang mga taga-silbi at nakapunta kay Master Damien at pinatay siya. Suot ni Thea ang nahihirapang itsura sa kanyang katangtanging mukha habang siya ay nagsasalita. Bukod sa malakas ang koneksyon ng Bloodhound Organization, tanging ang mga bagong natagpuan na samahan ng mamamatay tao, ang All-Being Sect, ay ang maaring lumusot ng tahimik na manor ng pamilya Damien. Tahimik na tumango si Daryl. Nagmuni-muni si Thea at sinabi, ang All-Being Sect ito. Si Olena, ang pinuno ng Bloodhound Organization, ay malapit kay Daryl. Malamang ay sila ang pumatay kay Damien. Napatigil si Thea. Bakit ka nakakasigurado? Hindi sumagot si Daryl ngunit hindi ngumiti sa kanya. Tumayo siya at nagpaalam kay Thea. Pumunta siya sa manor ni Olena pagkatapos nun. Matapos ang kalahating araw, sa isang lugar na 12-12 milya ang layo mula sa Pearl City at sa tabing dagat ay isang mahusay na nakatagong kastilyo. Ang dating kastilyo ay pangunahing dambana ng All-Being Sect. Ang pinuno ng All-Being Sect ay si Malek. Siya ay 35 taong gulang, malakas, at desidido. Sa pagkakataong iyon, nakaupo si Malek sa punong trono ng lumang bulwagan ng palasyo ng may ngiti. Ilang mga kahon ang malinis na nakaayos sa kanyang harapan. Puno sila ng mga gintong barya at alahas. Si Lancelot at ang iba pang tanyag na mamatay tao ay tahimik na tumayo sa magkabilang gilid ng bulwagan.
Tumawa si Malek, ngumiti, at sinabi kay Lancelot, hindi ko inaasahan, ang batang pinuno ng pamilyang McLaren ay medyo handang magbayad. Hindi ko alam na ang buhay ni Damien ay nagkakahalaga ng ganitong karaming pera. Pagkatapos ay naisip ni Malek ang isang bagay at sinabi, sa pamamagitan ng paraan, mayroon bang anumang mga balita tungkol sa pangalawang target? Humakbang si Lancelot at sinabi, nalaman kong lumitaw siya sa Pearl City isang buwan na ang nakalilipas, sinasabi na isa siyang apothecary. Niligtas niya ang buhay ng batang babae ng pamilyang Damien, at hinikayat siya ni Damien bilang isang manugang. Nagsalita pa si Lancelot ng walang kabuluhan, wala namang espesyal tungkol kay Daryl. Pumunta siya sa isang subuste kahapon kasama ang batang babae mula sa pamilyang Damien. Ngayon dapat ang balik niya. Magsasagawa ang ng aksyon at papatayin siya mamaya. Makakakuha kami ng natitirang gantimpala noon. Tumanggaw si Malek at inaprubahan. Biglang isang malakas na ingay ang nagmula sa labas. Isang malakas na, puwersa ang kumala sa gate ng kastilyo. Pagkatapos ay isang malamig na tinig ang sumigaw. Hindi nyo na kailangang maghintay. Nandito ako. Pagkatapos, isang figure ang lumapit sa bulwagan. Si Daryl. Ang mga mata ni Daryl ang ising pula ng dugo, at ang buong katawan niya ay naglalabas ng isang nakakamatay na aura. 2 oras na ang nakalilipas, natagpuan ni Daryl si Olenna at hiniling sa kanya na gamitin ang koneksyon ng Bloodhand Organization upang siyasatin ang All-Being Sect. Nalaman niya na ang kanilang pangunahing dambana ay nasa sinaunang kastilyo. Magalang na tinanggihan ni Daryl ang tulong ni Olenna at pumunta sa pangunahing dambana. Kahit na matagal nang hindi kilala ni Daryl si Master Damien, naisip niya na ang nakakatandang lalaki ay isang kagalang-galang na pinuno. Nagalit si Daryl sa kanyang biglaang at trahedya na kamatayan. Nilalayo ni Daryl na ipaghiganti si Damien at hahanapin din niya ang taong nag-utos sa pagpatay. Ano? Sino ang taong yan? Si Malek at ang iba pang Etilas na mamamatay tao ay napatigil. Nagulat si Lancelot. Sa hindi inaasahan, ang manugang na nakitira ay pumuntang mag-isa rito. Hoy, bata! Sa sumunod na segundo, nagbigay ng reaksyon si Lancelot at malamig na sinahi, hinahanan kita at ngayon. Nandito ka na. The Book. Kabanata 3300. Ano? Ito ang manugang ng pamilyang Damien. Si Malek at ang ibang mamamatay tao ay nagulat nang narinig si Lancelot. Sa parehong pagkakataon, ang mga mata nila ay kumikinang. Malamig ang mga mata ni Daryl habang ikinulong niya ang kanyang paningin kay Lancelot. Pinatay mo ba si Damien? Oo. Walang imek na nagsalita si Lancelot, nais ng mga manggagawa ang buhay niyong dalawa ni Damien. Napapikit ang mga mata ni Daryl matapos marinig ang anunsyo ni Lancelot. Dahan-dahang siyang nagsalita upang linawin ang kanyang sarili. Mahusay, sabihin mo sa akin kung sino ang taong yon. Tumawa si Lancelot at sinulyapan siya. Anong pinagmamalaki mo? Isa ka lang namang hamak na manugang. Pumunta ka na rin naman dito, pero hindi ka makakaalis dito ng buhay. Pagkatapos nun, ang matalas na. Palako lang lumitaw sa kamay ni Lancelot. Nilabas niya ang kanyang banal na enerhiya habang bumubulong ng diretso kay Daryl. Buzz! Naging stagnant ang hangin kung saan ang umuurong sulong ang figure ni Lancelot. Umusbong ang galit ni Daryl nang makita niya ang kilos ni Lancelot sa kanya. Kung ganoon, maaari ka nang pumunta sa impyerno dahil sa pagpatay sa walang laban na matanda. 11. Whoosh! Binaliktad ni Daryl ang kanyang braso, at ang puting ball ang apoy ay lumipad kasabay ng hangin. Kalaunan ay nagbago ito sa hugis ng isang lotes. Ito ang White Lily Cold Flame. Sa isang iglap, ang temperatura ng buong bulwagan ay mabilis na tumaas, ang hangin ay mainit na mainit. Ano? Malaki ang pagbabago sa mukha ni Lancelot nang maramdaman niya ang napakainit na paligid. May masamang pakiramdam siya tungkol doon. Hindi ko alam na ang mga puting apoy ay umiiral pa sa mundong ito. Hindi alam ni Lancelot na ang White Lily Cold Flame ay dinala ni Daryl mula sa ibang mundo at ang kapangyarihan na ito ay nakakatakot. Dahil sa takot ni Lancelot, hindi na nag-aksaya si Daryl anumang oras. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, itinapon ni Daryl ang lumulutang na White Lily Cold Flame kay Lancelot. Parg! Hindi wasto ang White Lily Cold Flame. Mabilis itong dumating na hindi na nakapagbigay ng reaksyon si Lancelot. Sa isang iglap, siya ay napuspos ng White Lily Cold Flame. Sumigaw siya habang nasusunog siya ng buhat at nawala kahit isang bakas ng abo. Napasinghap ang lahat. Si Malek at ang iba pang mga pumatay ay natameme. Natakot sila. Si Lancelot ang pinamalakas na mamamatay tao sa All-Being Sect, ngunit namatay siya ng miserable nang hindi man lang nakalaban mula sa manugang. Paano nangyari iyon? Palaisipan din sa kanila ang tungkol sa puting apoy.
Ano iyon? Paano nagawa ni Daryl iyon? Sa sumunod, tumitig si Daryl kay Malek, at ang kanyang malamig na boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ikaw ang pinuno ng sektong ito. Sabihin mo sa akin ngayon, sino ang manggagawang iyon? Kung hindi, wawasakin ko kayong lahat. Galit na galit si Malek nang marinig niya ang banta. Tinuro niya si Daryl at sumigaw, isang mapagmataas na bata. Patayin siya ngayon din. Patayin niyo siya. Halos umungol si Malek pagkatapos niyang sabihin ang huling pangungusap. Si Lancelot ang tagapagmana ni Malek, ngunit walang awa itong pinatay ng isang manugang. Namatay si Lancelot ng isang trahedya na kamatayan. Bukod dito, ang lalaking ito ay nagbanta rin na poksay ng buong All-Being Sect. Ito lamang ay isang napakalaking insulto para kay Malek. Hindi niya mailalabas ang galit niya basta ay mapatay niya si Daryl agad. Whoosh! Whoosh! Ang dosenang tanyag na mamamatay tao ay nilabas ang kanilang mga banal na enerhiya at dinampot ang mga armas habang sabay-sabay silang sumugod kay Daryl. Si Malek ang nagsanay sa mga tanyag na mamamatay tao na yan at ang bawat isa sa kanila ay hindi mahina. Ang pinakamahina sa kanilang lahat ay ang banal na hari. Nakakapanindig balahibo nang nagsabay-sabay silang sumugod patungo kay Daryl. Kabanata 3301. Gayunpaman, nanatiling kakaiba ang ekspresyon ni Daryl, hindi siya nabalisa kahit konti. Ngayon ay kukuhain ko ang iyong buhay kapalit sa buhay na kinuha mo kay Master Damian. Mapunta kayong lahat sa impyerno. Blood Battle 8 Directions. Ang galit na sigaw ay dumagundong galing kay Daryl. Pagkatapos ay tinawag niya ang Heavenly Halberd. Ang kulay dugo na ilaw ay lumusot sa buong lugar patungko sa isang dosenang mga tanyag na mamamatay tao. Parg! Ang pagbaril ng dugo ng pulang ilaw ay agad na kumalat sa dosenang mga tanyag na mamamatay tao. Walang tigil silang sumisigaw habang ang dugo ay kumalat sa lahat ng direksyon. Sa wakas, nahulog sila mula sa kalagitnaan ng hangin, isa-isa, sa isang dagat ng dugo. Nang wala sa oras, tanging si Malek lamang ang naiwan sa buong bulwagan. Hoof! Hindi mapigilan ni Malek mapasinghap sa nakita, natigilan siya. Sino ang manugang na ito? Saan siya nagmula? Nakakatakot ang lakas niya. Hinawakan ni Daryl ang kanyang Heavenly Halberd ng mahigpit habang ang kanyang mga mata ay nanatili lamang kay Malek. Ang kanyang tono ay nakakapangilabot tulad ng isang tinig mula sa impyerno. Ngayon, ikaw naman. Sabihin mo sa akin kung sino ang manggagawa at bibigyan kita ng madaling kamatayan. Tumawa si Malek sa sobrang galit. Nang nakita niya ang kaabangan ni Daryl. Simula nang ipatayo ko ang All-Being Sect, wala ni sino man ang sumubok na makipag-usap sa akin gaya niyan. Ikaw lang ang una. Natatakot ako na wala sa abilidad mo na kuhain ang buhay ko muna. Nilabas ni Malek ang kanyang banal na enerhiya pagkatapos sabihin iyon kay Daryl. Buzz! Sa isang iglap, naramdaman ni Daryl ang nakakatakot na aura mula sa katawan ni Malek. Ang nakakapangilabot na enerhiya ay agad na kumalat sa buong bulwagan. T** ng asterisk na. Nagbago ang ekspresyon ni Daryl, nakatitig siya ng sobra kay Malek sa gulat. Si Malek ay naging isang taong may lakas ng isang banal na emperador. Matapos manatili sa Roland Continent ng halos 2 buwan, nalaman ni Daryl na mayroong 5 antas ng paglilinang banal na guro, banal na hari, banal na karangalan, banal na emperador, at banal na Diyos. Alam ni Daryl na ang isang tao na umabot sa antas ng karangalan ng santo ay itinuturing na kapansin-pansin. Doon naman sa Heavenly Star Principality, ang Royal Nightwalker ay isang banal na karangalan. Nagulat si Daryl na si Malek ay isang banal na emperador. Click! Dahil nasa loob pa rin si Daryl mula sa pagkabigla, nakita niya na tinaas ni Malek ang kanyang kamay. Sunod ay bahagyang kinaway ni Malek ang kanyang kamay, at isang pinong itim na setro ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang itim na setro ay tila gawa sa isang espesyal na uri ng metal, mayroon itong isang nakapangingilabot at malademonyong puting balangkas sa dulo. Kumurap ang mga mata ni Daryl, at sumulyap siya ng hindi maganda sa itim na setro ni Malek. Pag-aari ni Daryl ang Heavenly Halberd, at sa makatuwid, wala sa mga sandata sa Roland Continent ang humanga sa kanya. Buzz! Hindi nagaksaya si Malek ng oras na makisali sa di natukoy na usapan. Pagpatay ang tanging nais niya. Matapos ipatawag ang itim na setro, bumwelo siya patungo kay Daryl. Bang! 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 Walang pag-aalinlangang sumugod si Daryl, at nakikipaglaban siya ng matindi laban kay Malek sa isang-isang kurap. Ang dalawang figure ay patuloy na nagpabalik-balik sa bulwagan. Sa simula, mapalagay ang loob ni Malek, ngunit unti-unti niyang napagtanto na ang lalaking ito, na walang bakas ng banal enerhiya, ay napuno ng isang nakakatakot na aura sa hangin. Halos hindi makahinga si Malek sa lakas na taglay ni Daryl.
Ilang minuto ang lumipas, nabalisa si Malek at hinayag, "Hoy, bata, mukhang minaliit kita. Pero, hindi pa rin kita kapantay." Buzz! Pagkatapos, biglang itinaas ni Malek ang cetro. Sa isang iglap, bumulwak ang isang makasalanang puwersa. Pagkatapos ay agad na puno ng itim na ambon ang buong bulwagan. Si Malek ay mukhang isang kakilakilabot na multo sa gitna ng itim na ambon. Ano? Nagbago ang ekspresyon ni Daryl. Naguguluhan din siya. Ang malademonyong lakas na inilabas ni Malek ay parang nakita na niya noon. May inalala si Daryl ng kaunti. Nang sina Lord Kenny at Jack ay kinokontrol ng Diyos ng kamatayan mula sa Ghost World ng Nine Mainland, pareho nilang nilinang ang malademonyong kinagawian. Halos parehas nito ang naramdaman ni Daryl sa pagkakataong iyon. Gayunpaman, ito ay Roland Continent. Magkaibang mundo, paano? Nakuha ng lalaking ito sa harap ko ang kapangyarihan ng kamatayan. Kabanata 3302. Hoy, bata, magtampisaw ka sa impyerno. Nang nakaramdam si Daryl ng pagkadismaya, umungol si Malek habang mahigpit na hinawakan ang kanyang itim na scepter. Dumiretso siya kay Daryl tulad ng isang multo. Kasama ang malademonyong aura sa kanya, ang bilis ni Malek ay halos 2 beses ng mas mabilis tulad ng dati. Sa isang iglap, si Malek ay nasa harap na mismo ni Daryl. Ano klaseng bilis iyon? Napaatras si Daryl, wala siyang oras umilag, kaya agad niyang inilagay niya ang Heavenly Halberd sa harap niya. Boom! Nang malahas na bumangga ang itim na scepter at Heavenly Halberd, naramdaman ni Daryl ang isang malakas na puwersa. Siya ay napaigtad sa pamamagitan ng epekto at itinapon ng higit sa 10 metro paatros. T** ng asterisk na. Mabilis na nabawi ni Daryl ang kanyang mga paa habang ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin kay Malek. Galit siya. Matapos mailabas ni Malek ang malademonyong kapangyarihan sa kanya, dumble ang kanyang lakas. Sa kabutihang palad, mayroong pang panloob na kapangyarihan SJ Daryl upang protektahan ang kanyang katawan. Kung hindi man, lubha ang matatamaw niyang sugat, kung hindi ay patay siya. Tumawa si Malek. Labis ang pagmamalaki niya sa sarili, siya ay walang kabuluhang tumitig kay Daryl. Gusto mong patayin ako sa lakas na yan. Hindi ako si Malek kung hindi kita pinipilit ngayon. Galit ang mga mata ni Malek habang binabantaan si Daryl. Tiwala si Malek na ang lalaki sa harap niya, na pumatay kay Lancelot at sa kanyang dosenang mga tao, ay napakalakas. Gayunpaman, hindi pa rin siya nito katumbas. Talaga, si Daryl ay humalaklak sa pagmamataas ni Malek at sinabi, "Malakas ka, pero hindi mo pa nakikita ang tunay na potensyal ko." Buzz! Pagkatapos nun, dahan-daang tinaas ni Daryl ang kanyang kanang kamay, at ang pinong itim na kwintas ang dahan-daang lumitaw. Ito ang Chaotic Yang Bead. Ang Chaotic Yang Bead ay isang likas na kayamanan bago ang mundo ay nahahati sa mga kontinente. Ginagamit ito upang hadlangan ang lahat ng kasamaan. Ano yan? Umismit si Malek habang pinagmamasdan ng Chaotic Yang Bead. Naguguluhan siya. Kasabay nito, mayroon din siyang masamang kutob. Hindi nagaksaya si Daryl ng oras sa usap na walang kabuluhan. Agad niyang pinakawalan ang kapangyarihan ng Chaotic Yang Bead at pinagsama ito sa White Lily Cold Flame, na bumubuo ng isang puting bolang apoy at sinampal ito kay Malek. Hiss! Ang puting bolang apoy ay lumiyab kasama ng hangin sa tuwing napapadaan ito at naglalabas ng tunog. Nabigla si Malek. Mabilis niyang sinubukang harangan ito upang maitaboy ang pag-atake sa kanyang itim na scepter. Boom! Ang puting bolang apoy ay bumagsak sa itim na cetro at gumawa ng isang malakas na dagandong. Malakas na umungol si Malek nang umubo siya ng dugo, lumipad din ang kanyang katawan, at tinamaan niya ang bungad na pintuan. Kasabay nito, ang itim na scepter sa kanyang kamay ay napuspos din ng siga. Ito ay sinunog ng buo, nang hindi iniiwan ang anumang mga bakas. Kahit na ang kapangyarihan ng Diablo ni Malek ay nakakatakot, ang kapangyarihan pa ring ito ay malayo ang sigaw mula sa mga nemesis nito ang Chaotic Yang Bead. Shock! Hindi binigyan ni Daryl si Malek ng tsansang magpagaling at bumuo ng depensa. Nang nawala ang puting bolang apoy, nilabas niya ulit ang Heavenly Halberd. Kalaunan, kulay dugo na ilaw ay dinamba kay Malek tulad ng isang kidlat. Walang oras na umilag si Malek sa atake. Tumama ang kulay dugo na ilaw sa kanyang kanang balikat, at agad na nagdugo ng sobra ang sugat. Hindi ito magandang panoorin. Hindi napigilan ni Malek na humugat ng hininga mula sa hangin habang nararamdaman ang sakit. Tumingin siya kay Daryl ng may kaba, hindi na siya ang mayabang na lalaking nakita niya kanina. Sino siya? Nakakatakot ang lakas niya. Sinubukan ni Malek na hindi dalhin ang laban. Tinaas niya ang kanyang palad at malakas na hinampas ito sa kahoy, gamit ang kanyang buong lakas. Kabanata 3303. Dumagundong ang kapaligiran.
Ang pasilyo ng kastilyo ay nagsisimula na bumigay sa panahon ng labanan ng mas maaga. Sa makatuwid, nang basagin ni Malek ang haligi, ang mga gusali ay gumuho hanggang samajing durog ng mga bato na sinamahan ng isang malakas na ingay. Sinamantala ni Malek ang pagkakataong tumalikod at tumakbo. Nawala na si Malek nang lumabas si Daryl sa mga dumi. Kinuyam ni Daryl ang kanyang mga kamao, malupit din ang kanyang ekspresyon. Naisip niya na pagkatapos talunin si Malek, maaari niyang tanungin kung sino ang kanyang amo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan niya na ang tusong si Malek ay papasabugan ang kastilyo at pagkatapos ay kumuha ng pagkakataon na makatakas. Gayunpaman, nakakuha ng isang bagay si Daryl. Si Malek, na nakakaalam ng kapangyarihan ng haring kamatayan mula sa masamang espiritu, ay dapat na konektado kay Bonnie. Si Donahue ang unang lumunok ng kapangyarihan ng hari ng kamatayan. Pagkatapos nito, sa rurok ng kunlun, natupok ni Bonnie ang kapangyarihan ni Donahue. Pagkatapos nito, sina Bonnie, Yuri, at Daryl ay sinipsip sa magulong vortex at na-teleport sa Roland Continent. Sa makatuwid, ang kapangyarihan ni Malek ay dapat na nagmula kay Bonnie. Agad na bumalik si Daryl sa Pearl City at hinanap si Olenna. Malaki ang Roland Continent, mahirap gawin na subaybayan niya ang kinaroroonan ni Malek nang siya lang mag-isa. Sa makatuwid, maaari lamang niyang ilagay ang kanyang pag-asa sa Olnos Bloodhound Organization. Sa pagkakataong iyon, sa pamilyang McLaren, umupo si Grady sa bulwagan. Kahit na siya ay mukhang kalmado kahit nasa estado na siya ng pagkabalis. Si Lancelot mula sa All-Being Sect ay nangako na papatayin si Daryl sa loob ng kalahating araw bago bumalik si Daryl sa Pearl City. Gayunpaman, ito ay isang araw mula nang bumalik si Daryl at hindi pa napapatay ang lalaki. May problema ba sa plano na patayin si Daryl? Ang mas maraming pag-iisip tungkol dito, mas nababalisa siya. Wala pa rin siyang ideya na sinira ni Daryl ang pangunahing dambana ng All-Being Sect. Si Lancelot ay pinatay, at ang pinuno, si Malek, ay tumakas. Hindi ako mapakali upang hintayin ang balita. Si Grady ay bumulong sa kanyang puso at tinawag ang kanyang pinagkakatiwalaang lingkod na si Jackal. Si Jackal ang butler ng pamilya McLaren at ang taong pinagkakatiwalaan ni Grady. Siya ay naging matapat kay Grady sa loob ng kanyang 10 taon ng paglilingkod sa pamilyang McLaren. Nang pumasok siya sa bulwagan, magalang na sinabi ni Jackal, "Batang puno, ano ang magagawa ko para sa iyo?" Huminga ng malalim si Grady at tinanong, ano ang sitwasyon sa pamilyang Damian ngayon. Ngumiti si Jackal at sinabing, patay na si Master Damian, at ngayon ang buong pamilyang Damian ay abala sa kanyang libing. Bakit mo po natanong? 11. Napasinghap siya. Tahimik na tumango si Grady at huminga ng mahabang hininga. Wala. Oo, tama. Sinabi ko sa iyo na bantayan mo si Maverick para sa akin. Kumusta na, batang puno? Agad na naging solemn na ang mukha ni Jackal, at sinabi niya, nagpadala ako ng mga tao upang bantayan siya ng maingat. Nakakapagtaka na kahit si Maverick ay hindi nakarating sa Pearl City sa mga nakaraang araw, o di kaya kinuha siya kung saan. Pinalayas niya ang marami sa kanyang mga kasamahan kahapon at pagkatapos ay umalis kasama ang ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Umalis siya, natigilan si Grady na marinig iyon. Nagpa siya ba ang isang malaking bandido tulad ni Maverick na buksan ang isang bagong dahon? Dahil ba kay Daryl? Napuno ng labis na sama ng loob si Grady nang naisip niya kung paano binyantaan siya nina Daryl at Maverick na pirmahan ang sulat. Kumurap ang mga mata ni Grady habang inaalala niya ang isang bagay, at tinanong niya, mayroon bang alinman sa mga kalalakihan na pinalayas ni Maverick mula sa Pearl City. Inisip na ni Jackal ang tungkol dito at sumagot habang kinakamot ang kanyang ulo. Sa palagay ko mayroong isa. Ang isang lalaki na tinawag na Amos ay nagbago ng kanyang trabaho sa pagtatrabaho sa isang port ng pangingisda. Tumango si Grady. Isang malademonyong ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, at sinabi niya, Jackal, bibigyan kita ng isang gawain ngayon. Hanapin si Amos at suhulan siya. Maglalagay ako ng isang mahusay na palabas sa libing ni Damian. Kumislap ang mga mata ni Grady nang magsalita siya tungkol sa kanyang plano. Walang balita mula sa All-Being Sect pagkatapos ng kung ano ang tila isang mahabang panahon, kaya hindi maaasahan ni Grady ang mga ito sa ngayon, kailangan niyang umasa sa kanyang sarili. Kabanata 3304. Opo, Master. Pupunta ako ngayon. Tumugon si Jackal at pagkatapos ay madaling naglakad palabas ng bulwagan. Sa kabilang banda, sa Soaring Eagle Fort ng Crescent Moon Principality. Ang Soaring Eagle Fort ay matatagpuan sa pinakahabagatang bahagi ng Crescent Moon Principality. Ito ay isang bayan sa tabi ng hangganan, napapaligiran ng mataas na bundok.
Ang panahon sa araw na iyon ay maganda at maaraw, at ang mga nakagaganyak na kalye ng Soaring Eagle Fort ay puno ng mga naglalakad. Ang mga gwardya ay nagtipon sa mga pangkat ng 2 at 3 sa gate ng lungsod, sila ay nakikipag-usap at masayang nag-aasaran. Isang biglaan, kakaibang tunog ay nagmula sa kalsada ng bundok sa labas ng lungsod. Ano ang tunog na iyon? Dalian nyo, lumayo kayo sa tore. Inalertuhan ng mga gwardya ang tunog. Agad silang umakyat sa gate ng lungsod upang makita palalo ang hitsura mula sa mas mataas na lupa. Napasinghap silang lahat. Ang mga gwardya ay nagulat sa nakita. Isang malaking tropa ng mga sundalo ang papalapit sa kalsada ng bundok sa labas ng lungsod. Mayroong 10,000 mga sundalo na nakauniforme, maliwanag na kulay na armas. Ang isang simbolo na may hugis ng araw ay may berde sa kanilang sandata banda sa kanilang mga puso. Ito ang simbolo ng mga tanyag na tao sa Dayrise Principality. Darating ang Dayrise Principality para sa amin. Ang mga gwardya ay naguluhan. Kalahating buwan na ang nakalilipas, ang Crescent Moon Principality ay sumalakay sa Dayrise Principality at nakaranas ng isang mapaminsalang pagkatalo. Ang Crescent Moon Principality ay gumugol ng kanilang oras upang mabawi bago ang susunod na kurso ng pagkilos, ngunit sa hindi inaasahan, ang Dayrise Principality ay gumawa ng isang hakbang. G***. Darating ang Dayrise Principality. Magtipon ng lahat, nagtarante at sumigaw ang mga gwardya. Wow! Sa isang pagkakataon, ang mga taong pakalat-kalat sa kalye ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Ang mga tindahan ay sarado habang ang tensyon ay mabilis na kumalat sa kapaligiran. Pagkatapos nito, libo-libong mga gwardya ang nagtipon, at sa parehong oras, dumating si Harlan, ang alkalde ng lungsod. Si Harlan ay nasa kanyang mga 40 at siya ay isang banal na karangalan. Pinahid ni Harlan ang tore at tiningnan ang sitwasyon sa labas ng lungsod. Makikita niya ang napakalaking hukbo ng libo-libong lakas mula sa Dayrise Principality ay nakarating sa gate ng lungsod. Ang mga sundalo ay nasa mataas na espiritu, at ang kanilang commander ay ang alkalde ng Sunset City, si Albert. Albert, hindi maitago ni Harlan ang pag-aalipusta sa kanyang mga mata nang makita niya si Albert at sumigaw, sinalakay namin ang Sunset City dati. At swerte ang pagkapanalo mo. Anong karapatan mong lumapit sa aming baybay? Naisip mo na ba ang tungkol sa mga kahihinatnan? Ang Soaring Eagle Fort ay nakatayo sa isang komplikadong lupain kung saan madaling ipagtanggol ang lungsod at mahirap para sa mga kalaban ang atake. Kahit na ilang libong mga gwardya lamang ang nagtatrabaho, ang libu-libong sundalo ni Albert ay hindi nag-abala kay Harlan. Binaling ni Albert ang kanyang ulo at tumawa. Pagkatapos, isinaaktibo niya ang kanyang banal na enerhiya at bumangon sa hangin. Nakatitig si Albert kay Harlan habang malamig niyang sinabi, Harlan, alam ko na ang Soaring Eagle Castle ay may isang malakas na mekanismo ng pagtatanggol, ngunit hindi ito titigil sa amin. Ang Diyosa ng Liwanag ay pinapabore ng Crescent Moon Principality. Ito ay tadhana na tayo ay dapat na magkaisa sa lahat ng mga pamunuan. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, dapat mong buksan ang gate ng lungsod at sumuko kaagad sa amin. Ano? Ang puso ni Harlan ay lumaktaw sa isang pagkatalo nang marinig niya ang mga sinabi ni Albert. Ang Diyosa ng Liwanag ay tumutulong sa Crescent Moon Principality upang magkaisa ang buong kontinente. Paano naging posible iyon? Umismid si Harlan. Albert, ayos pa ba ang ulo mo? Bago niya matapos ang pakikipag-usap, lubos na natigilan si Harlan sa eksena na nakikita ng kanyang mga mata. Ang mga gwardya mula sa Soaring Eagle Fort ay umugat ang mga paa sa lugar dahil sa sobrang pagkabigla. Nakita nila ang isang payat na figure sa isang puting damit na nasuspine sa kalagitnaan ng hangin sa likuran ni Albert. Ang ginang ay may katangi-tangi at pinong itsura, at siya ay nagpapahiwatig ng isang sophisticadang pag-uugali. Ito ay si Yuri. Katahimikan lamang ang maririnig sa buong lugar. Kabanata 3305. Ilang sandali, ang buong Soaring Eagle Fort ay nasa isang estado ng katahimikan. Totoo pala, ito ang Diyosa ng Liwanag. Ni si Harlan o ang mga gwardya ng Soaring Eagle Fort ay nag-alinlangan sa pagkakakilanlan ni Yuri. Nang salakayin ng Crescent Moon Principality ang Sunset City, si Yuri ay lumitaw sa panig ng Sunset City nang malapit ng manalo ang Crescent Moon Principality. Biglang lumitaw si Yuri at pinatay ang commander ng Crescent Moon Principality at ipinagtanggol ang Sunset City. Ang balita ay naglakbay sa buong Crescent Moon Principality. Harlan! Hindi na kayanan itago ni Albert ng kanyang puri at sumigaw, dali at sumukol na kayo. Mabilis na buksan ang gate ng lungsod. Susuwayin niyo ba ang kagustuhan ng Diyosa ng Liwanag? Tuwang-tuwa si Albert.
Kahit na si Miss Yuri ay isang peking diyosa ng liwanag ay mayroong pinapakita na pag-uugali, mahirap sabihin sa kanila bukod kahit na ang tunay na diyosa ng liwanag ay naruroon. Ang hukbo ng Dayrise Principality ay nagsaya sa pagkakaroon ni Yuri. Hay! Sa wakas, sinira ni Harlan ang katahimikan at huminga ng malalim. Paano mo maaari pag-isahin ang buong kontinente kung ang duke ng Dayrise Principality ay tulad ng isang hindi pangkaraniwang pinuno? Malamang ay nahihibang na ang diyosa. Agad na nagbago ang mukha ni Albert. Wala kang karapatang manggahas na ganyanan ang diyosa ng liwanag. Hinuhukay mo ang iyong sariling libingan. Buzz! Pagkatapos nito, iginuhit ni Albert ang kanyang tibak at isinaaktibo ang kanyang banal na enerhiya habang patungo siya kay Harlan. Si Harlan ay hindi dapat matalo ngayon, nakipaglaban siya kay Albert noon sa kalagitnaan ng hangin. Ang dalawa sa kanila ay patuloy na nakakulong sa bawat isa sa kalagitnaan ng hangin sa panahon ng laban. Ang kanilang mabangis na tunggalian ay gumawa ng isang malakas na kasalukuyang aura na nagkumalat sa buong lugar. Ang mga sundalo sa magkabilang panig ay labis na kinakabahan habang pinapanood nila ang tunggalian. Mahigit sa 10 minuto ang lumipas sa isang iglap. Halos walang nakalamang sa kina Albert at Harlan. Ang dalawa ay may pantay na lakas at mahirap sabihin kung sino ang nagwagi sa isang maikling panahon. Kagalang-galang na diyosa ng liwanag. Medyo naiinis si Albert. Sumigaw siya kay Yuri, mahalaga ang labanan na ito. Mangyaring tulungan mo kami, diyosa ng liwanag. Maaaring talunin ni Albert si Harlan kung nilabas niya ang lahat ng kanyang lakas, ngunit ang presyo ay masyadong mahirap pagbayaran. Dahil napakalakas ni binibining Yuri, maaaring humingi rin ng tulong si Albert. Mas mahalaga, ang aksyon ng diyosa sa ngalan ng Dayrise Principality ay ang magsalita na dinig ng nakararami. Ma'am! Narinig ni Yuri si Albert. Kinagat niya ang labi at tumugon. Sa susunod na pangalawa, itinaas ni Yuri ang kanyang kamay, at ang aura ng langit at lupa ay mabilis na nakakabit sa isang sinag ng nakasisilaw na ilaw at binaril patungo kay Harlan. Ayaw ni Yuri na gumawa ng aksyon, ngunit hindi niya gaanong pakialam. Pumayag siya sa kondisyon na sinabi ng pinuno ng Dayrise Principality. Boom! Ang nakasisilaw na ilaw ng sinag ng ilaw na whiz nakaraan tulad ng isang kumikislap na meteor at tinamaan si Harlan ng walang miss. Ipinadala si Harlan na lumilipad ng daan-daang metro pabalik bago bumagsak sa kalye. Ang kanyang dugo ay namantsahan sa kalye habang siya ay namatay ng walang pasubali sa lugar. Ano? Ang libu-libong mga gwardya ng Soaring Eagle Fort ay nanginginig sa takot sa nakakatakot na paningin. Ang kanilang alkalde ay napatay sa isang solong welga lamang. Ito ba ay kung gaano kalakas ang diyosa ng liwanag? Nakakatakot. Kasabay nito, maraming mga sibilyan ng Soaring Eagle Fort na nagtatago ay sinaktan at nananahimik. Mabuhay ka, ang diyosa ng liwanag. Mabuhay, mabuhay ka. Ang 10,000 mga sundalo mula sa Dayrise Principality ay nagpapasaya sa mga tinig na gumagalaw sa lupa. Makinig ka, mga sibilyan at sundalo ng Soaring Eagle Fort. Tumalon si Albert sa gate ng lungsod at sumigaw, aking kamahalan, ang diyosa ng liwaag, ay ganap na sumusuporta sa Crescent Moon Principality. Nakita mo ito gamit ang iyong sariling mga mata. Huwag sumalungat sa kanyang mga nais, hayaan lamang na gumawa ng hindi kinakailangang pagtutol. Hay! Ang halos 10,000 mga gwardya mula sa Soaring Eagle Fort ay nagpababa ng kanilang mga ulo at sumuko sa paglaban sa mga mananakop. Binuksan nila ang gate ng lungsod. Peter Patter, ang 10,000 mga sundalo mula sa Dayrise Principality ay labis na nasa sabik. Nagpalitan sila sa Soaring Eagle Fort tulad ng isang alon sa karagatan. Kabanata 3306. Wala pang isang araw, ang balita kung paano tinulungan ng diyosa ng liwanag ang Dayrise Principality na lumabag sa Soaring Eagle Fort na kumalat sa buong Roland Continent. Sa isang iglap, malaking presyon ang sumaklaw sa iba pang 5 mga pamunuan. Tila ang diyosa ng liwanag ang nag-aalaga ng labi sa Dayrise Principality. Sa kasong iyon, paano makikipaglaban ang iba pang mga pamunuan? Sa kabilang panig, sa manor ng pamilya Damian sa Pearl City. Ang panahon sa araw na iyon ay madilim, tulad ng kung ano ang naramdaman ng lahat sa pamilyang Damian. Ang libing ni Damian ay ginanap sa araw na iyon. Ang manor na bulwagan ng pamilya Damian ay puno ng mga puting bulaklak, at may daan-daang mga panauhin na nagdadalamati. Si Damian ay isang kagalang-galang na figure sa lungsod ng Pearl. Ang lahat ng mga kilalang pamilya sa lungsod ng Pearl ay dumalo sa kanyang libing kahit ang alkalde ay naroon.
Si Daryl ay suot ang kanyang long-sleeved shirt habang nakatayo siya sa harap ng kristal na higaan sa gitna ng bulwagan, tahimik siyang tumayo na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha at isang bandang nagdadalamati na nakabalot sa kanyang mga lupi. Matapos gumawa ng isang eksena sa pangunahing dambana ng All-Being Sect, natagpuan agad ni Daryl si Olenna. Hiniling niya sa kanya na subaybayan kung nasaan si Malik at, sa parehong oras, upang subaybayan ang punot dulo sa likod ng pagpatay kay Damian. Lumipas ang isang araw mula pa noon, at wala pa ring balita mula kay Olenna. Sa tabi ni Daryl, si Lolita ay nasa isang mahabang itim na damit. Pula ang kanyang mga mata mula sa pag-iyak, at nakakaawa ang kanyang itsura. Ang mga panauhin ay tumayo sa paligid ng kristal na kabaong at nagdadalamati. Ang kapaligiran sa buong bulwagan ay madilim. Pitter-patter. Maya-maya, ang pintuan ng bulwagan ay itinulak na paawang, at maraming mga figure ang lumakad ng mabilis. Ang pinuno ng pangkat ay nagsuot ng kawalang interes sa kanyang mukha. Ngunit may pagmamata sa kanyang mga mata. Si Grady. Ano? Lahat ay nababaliw nang makita nila si Grady. Bakit nandoon ang master ng pamilya McLaren? Sinadya ni Grady na magdulot ng isang eksena sa panahon ng kasal nina Lolita at Daryl, at binugbog siya ni Daryl. Pagkatapos nito, ang pamilyang McLaren ay lumayo pa sa mga proyektong pinagtatrabahuhan nila sa pamilyang Damian. Ang pamilyang McLaren at ang pamilyang Damian ay walang kinalaman sa bawat isa mula noon. Grady. Sa wakas, si Lolita ang unang nakabawi. Malamig niyang sinabi kay Grady, ano ang ginagawa mo rito? Hi! Napabuntong hininga si Grady at sinabi ng mapagpanggap, Lolita, kahit na ang aming dalawang pamilya ay hindi na nakikipagtulungan sa mga proyekto at negosyo, magkaibigan pa rin kami minsan. Biglang namatay si Master Damian. Malibang gusto kong dumalo sa kanyang libing. Si Lolita ay nawala ng mga salita kay Grady. Dumalo sa libing. Humakbang. Si Daryl at sumulyap kay Grady. Sa palagay ko narito ka para sa iba pang layunin, tama ba? Kinokontrol ni Daryl ang kanyang galit. Ang pagkamatay ni Damian ay kaina. Hinala. Kahit na hindi niya mahanap ang punot dulo sa All-Being Sect, hindi mahirap para kay Daryl na hulaan na si Grady ay marahil ang nag-upa sa mamamatay tao. Tsaka, si Grady ay nagdusa ng malaki sa panahong iyon dahil kay Daryl. Daryl. Nagalit si Grady. Anong ibig mong sabihin? Umismid si Daryl at tinanong si Grady. Isang hukbo na mamamatay tao ang pumatay kay Master Damian. Nalaman ko na ang mamamatay tao ay mula sa bagong buo na grupo na All-Being Sect. Siguro ay kasangkot ka. Ha! Ang lahat ng mga panauhin ay nakatuon ang kanilang mga mata kay Grady. Ilang araw na ang nakalilipas, ang balita ay naglakbay sa Pearl City na ang pamilya McLaren ay umatras mula sa maraming mga negosyo at proyekto na kanilang pinagtatrabahuhan sa pamilyang Damian. Ang pamilyang McLaren ay nakaranas ng malaking pagkawala mula sa desisyon, at pagkatapos ay namatay si Damian. Ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan ay nagtaas ng hinala. Ang tingin ni Grady ay hindi komportable sa ilalim ng pagsisiyasat ng lahat, at pagkatapos ay siya ay nanligaw. Daryl, ako ang sinisisi mo sa lahat ng nagawa mo. Hindi ako makapaniwala. Habang nagsasalita si Grady, tumingin siya sa paligid at sumigaw, lahat kayo, narito ako para sa libing ni Master Damian at para rin ilantad ang mga tunay na kulay ni Daryl. Siya ang pumatay kay Master Damian. Wow! Gumawa ng anunsyo si Grady, at ang mga tagapakinig ay naguguluhan. Lahat ay nag-usap at nagtalakay ng sabay-sabay. Kabanata 3307. Sinabi ba niya na pinatay ni Daryl si Master Damian? Nagalit si Daryl. Asterisk ng asterisk na. Inakusahan pa niya ako kahit na siya ang kriminal. Pagalit na umiling si Lolita, sumigaw siya kay Grady, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon dito. Paano papatayin ni Daryl si Lolo? Sa nagdaang mga araw, unti-unting nakilala ni Lolita si Daryl ng mas mabuti. Tiyak na si Daryl ay isang matuwid na tao, siya ay tiyak na hindi isang kasuklam-suklam na tao. Si Grady ay humalaklak at sinabi, 11 Lolita, niloko ka lang niya. Naaalala mo ba ang oras na inagaw ka ni Maverick? Lahat ito ay binalak niya at ni Maverick, nais niyag mapasaya ka sa piling niya. Pagkatapos, pumalakpak si Grady, at isang lalaki kaagad na pumasok sa bulwagan. Ang lalaki ay nasa paligid ng 25 hanggang 26 na taong gulang. Siya ay may hindi kaaya-ayang peklat sa kanyang noo at mukha itong mabangis. Gayunpaman, siya ay masigasig at napakapinigilan sa sarili noon. Siya ang dating tauhan ni Maverick na si Amos. Nakuha lahat ni Amos ang pansin ng lahat. Natigilan si Daryl. Ang taong iyon ay tila isang dating tauhan ni Maverick. Bakit kasama niya si Grady?
Lahat kayo, ang taong ito ay ang nakakahamak na tauhan ni Maverick. Maaari niyang ipaliwanag ang higit patungkol sa totoong sitwasyon, ngumisi si Grady. Sinasabi ni Grady ang totoo. Tinuro ni Amos si Daryl at umungol, ito siya. Narinig ko gamit ang aking sariling mga tainga. Sinabi niya sa aking boss na si Maverick na nais niyang kontrolin ang buong pamilya Damian, ngunit si Master Damian ang kanyang pinakamalaking kalsada at ang unang bagay na kailangan niyang tanggalin. Pagkatapos nito, nakipagsabuatan siya kay Maverick at inagaw si Binibining Lolita upang maaari siyang kumilos tulad ng isang bayani at iligtas ang kagandahan upang makuha ang tiwala ni Binibining Lolita. Ang mga bagay ay gagana ng maayos sa sandaling patay na si Master Damian at nakuha niya ang tiwala ni Binibining Lolita. Wala na, siyang po problemahin pa, seryoso na sabi ni Amos. Wow! Ang mga tao sa buong bulwagan ay agad na nagkagulo. Lahat ay nasisilaw ang galit kay Daryl. Si Grady ay mukhang walang pakialam ngunit masaya ang kanyang kalooban. Kalahating araw na ang nakalilipas, gumamit si Grady ng maraming pera upang bilhin ang katahimikan ni Amos at ginawang paninirang puri niya si Daryl. Masaya siyang makita na maayos ang kanyang plano. Ikaw. Nanginig si Lolita at lumingon upang tumingin kay Daryl. Daryl, totoo ba yon? Naging sabik si Daryl. Umiling-iling. Siya at sinabing huwag makinig sa walang kabuluhan na iyon. Mamalot ang galit ni Daryl. Hindi niya inaasahan na makukuha ni Grady ang tauhan ni Maverick upang gawin ang paninirang puri sa publiko. Walang kabuluhan. Si Grady ay nagbagsak ng isang matuwid at galit na hitsura habang tinuro niya si Daryl at sumigaw, hindi lamang nais mong kontrolin ang pamilyang Damian, sobrang ambisyoso mo na makita ang pamilyang McLaren. Kinuha ni Grady ang isang nakasulat na sulat at sinabi sa mga tao sa paligid niya, matapos mag-away sina Daryl at Maverick, inagaw nila ako at pinilit akong magsulat ng isang sulat na sinabi na ang pamilya McLaren ay susuko sa lahat ng mga proyekto at negosyo na mayroon kami sa pamilyang Damian. Maaari ring magpatotoo si Amos tungkol doon. Oo, tumanggo si Amon. Nandoon ako nung oras na iyon. Si Daryl at ang aking boss, si Maverick, ang pumilit kay Master McLaren na isulat ang sulat na iyon. Aba, gamano ang plano mo? Galit na galit si Daryl kaya't sumulyap siya kay Grady. Grady, ano ka talaga eno? Minaliit kita, ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo na hindi ka makatatakas mula sa bahagi na iyong nilalaro sa pagkamatay ni Master Damian. Sa oras na iyon, sigurado si Daryl na kumuha si Grady ng tao upang patayin si Master Damian. Kung hindi man, hindi niya sinasadya na saran ang kanyang sarili. Slap! Nang walang babala, si Lolita, na katabi ni Daryl, ay biglang nagtaas ng kamay at sinampal si Daryl sa mukha. Daryl, G***go ka. Nanginig si Lolita sa isang galit na puno ng puot at kalungkutan ng kanyang mga mata. Pinagamot ka ng aking lolo, at gayon pa man, ginawa mo iyon sa kanya. Bakit? Halos magwala si Lolita habang umuugong kay Daryl. Hindi niya nais na paniwalaan ang mga sinabi ni Grady, ngunit maaari ba itong isang gawa-gawa na kasinungalingan kung ang tauhan ni Maverick ay sumulong upang magpatotoo laban kay Daryl. Kabanata 3308. Hinawakan ni Daryl ang kanyang pisngi at sinulyapan si Lolita ng isang nahihirapang itsura sa kanyang mukha, mukhang maasim at mapait ang kanyang mukha. Naisip niya na may tiwala siya kay Lolita, ngunit nagtaka siya na naniniwala siya kay Grady. Pagkatapos ng lahat, si Lolita ay hindi nagkaroon ng maraming karanasan sa buhay at walang imak. G***go. Si Seth, ang alkalde ng lungsod ng Pearl, ay hindi na ito. Matansya. Pinalo niya ang kanyang palad sa mesa at biglang tumayo. Pagkatapos, itinuro niya kay Daryl at sumigaw, Daryl, halos lahat tayo ay nalinlang. Ang lungsod ng Pearl ay isang nilinang at sibilisadong lungsod. Nakakahiya na mayroon kaming isang tarantado na katulad mo rito. Dalhin niyo ang G*** ng yan at ipadala siya para sa isang pagsubok. Tama iyan. Hindi na kailangang magpakita ng awa sa isang yan. Nararapat siyang mamatay. Sa isang iglap, ang lahat ng mga panauhin sa paligid ay nagtuturo at nagmumura sa Daryl. Mahigpit na kinuyam niya ang kanyang kamao sa galit na mukha ng mga tao. Nakatoon ang kanyang tingin kay Grady. Grady, mas alam mo mabuti ang katotohanan. Sa palagay mo maaari mong takpan ang iyong mga nakakahamak na kilos sa lahat ng mga kasinungalingan na ito. Hahanapin ko ang hustisya para sa pagkamatay ni Master Damian. Napuno na si Daryl. Naalala niya kung paano siya tinulungan ni Master Damian at ang galit sa kanyang puso ay dumaan sa lahat ng mga hangganan. Daryl, sa pamamagitan ng isang mayabang na pagtingin sa kanyang mukha, sinabi ni Grady kay Daryl, hindi ka pa ba susuko sa iyong pagtatalo?
Ang tauhan ni Maverick ay nagpahayag ng katotohanan. Sa palagay ko dapat ay sumuko ka na lang. Bilang isang walang gaanong halaga na tao, mapalad ka na halos maging manugang kani. Damian. Gayunpaman, nabulag ka sa kasakiman at pagiging makasarili. Nais mong sakupin ang pag-aari ng pamilya Damian at nakipag-away ka sa tauhan ni Maverick upang patayin si Master Damian. Ang isang masamang tao na tulad mo ay dapat natamaan ng kidlat. Si Grady ay mukhang mapait nang sinabi niya ang tungkol doon. Kinakabahan siya na harapin ang galit ni Daryl, ngunit natagpuan niya muli ang lakas ng loob ng paalalahanan siya na maraming tao ang naroroon, kasama na ang alkalde. Ha! Namula ang mga mata ni Daryl nang marinig niya ang akusasyon ni Grady. Lumapit siya kay Grady. Tumigil ka. Anong gagawin mo? Nanginig si Grady habang pinagmamasdan ang galit ni Daryl, lumapit siya, at nanginginig ang kanyang tinig. Nakakatakot iyon. Ang ekspresyon ni Daryl ay tulad ng isang demonyo, ito ay labis na nakakatakot. Slap! Hindi nagaksaya si Daryl ng oras sa pakikipag-usap na walang kabuluhan. Sinampal niya si Grady na matigas sa buong mukha ng buong lakas. Umungol si Grady, at lumipad siya sa labas ng bulwagan at mabigat na lumapag sa lupa. Puff! Umubo ng dugo si Grady. Bago tumayo si Grady, nauna na rin si Daryl. Itinaas niya ang kanang kamay at sinampal si Grady ng paulit-ulit sa mga pisngi. Slap! 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 Natigilan ang lahat sa patuloy na malutong na tunog. Nagulat sila na matapang na kumilos si Daryl laban kay Grady sa publiko. Marami sa mga kalalakihan ni Grady ang nais na magmadali upang tulungan siya, ngunit pinangunahan sila ng kaba na maramdaman nila ang nakakatakot na aura mula sa katawan ni Daryl. P***ta, paano mo ako sinaktan? Sobrang patay ka sa akin. Naramdaman ni Grady na napahiya ng paulit-ulit na sampal sa kayang mukha ni Daryl. Umungol siya at nais na bumangon. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Daryl ng anumang pagkakataon na gawin iyon. Matapos ang tila walang hanggan at hindi mabilang na mga sampal, namaga ang mukha ni Grady nang sa wakas ay tumigil si Daryl. Ginagarantiyahan ko na ang pagkamatay ni Damian ay walang kinalaman sa akin. Sumulyap si Daryl sa paligid ng karamihan at sinabi ng malamig, si Master Damian ay mabuti sa akin. Tatanggapin ko ang parusa kung ako ang pumatay sa kanya. Totoo na pinilit ko si Grady na isulat ang sulat na iyon, ngunit ginawa ko iyon upang matulungan ang pamilya Damian na limasin ang anumang potensyal na banta. Para naman sa tauhan ni Maverick na inakusahan ako ng pakikipagtalo kay Maverick, iyon ay isang panig na kwento. Paano ka makapaniwala sa sinabi niya? Ang mga salita ni Daryl ay gumawa ng maraming kahulugan. Tahimik ang bulwagan. Ang buong manor ng pamilya Damian ay nasa isang estado ng katahimikan, lahat ay walang nagsasalita. Daryl, Kabanata 3309. Matapos ang higit sa 10 segundo ng kompletong katahimikan sa bulwagan, ang alkalde ng lungsod ng Pearl na si Seth, sa wakas ay dahan-daang lumabas. Sinubukan niyang lumitaw ang pagpapataw. Umupo ka sa isang pagsubok dahil iginiit mo na rin naman na wala kang kasalanan. Tapos ay hinumas ni Seth ang kanyang kamay. Mga gwardya, ibaba niyo siya. Ilagay siya sa bilangguan para sa isang pampublikong pagsubok bukas. Hay! Narinig ni Daryl ang utos at huminga ng malalim. Tumango siya. Maaari akong dumaan sa investigasyon, ngunit mayroon akong kahilingan. Grady dito ay labis na kainahinala. Hiniling ko na mapigil mo rin siya. Galit na galit si Daryl. Asterista, nasaraan ako, ngunit ang lahat dito ay tila nalinlang ni Grady. Kahit na ang alkalde ay iniisip na ako ang pumatay. Kahit na anong mangyari, hindi hahayaan ni Daryl na makawala ng ganun lang si Grady. Walang katotohanan. Nagalit si Seth, at siya ay nagwika, ikaw ba ang alkalde o ako? Ikaw ang pinakamalaking sospek. Ano ang mayroon kay Grady? Si Seth ay nagsuot ng isang solemne na hitsura, ngunit isang bakas ng salungatan at lamig na sumalampak sa kanyang mga mata. Bilang alkalde ng lungsod ng Pearl, si Seth ay malapit sa lahat ng mga kilalang pamilya sa lungsod, lalo na ang pamilyang McLaren. Si Seth ay nagkaroon ng napakalaking pagpapalitan ng interes sa pamilyang McLaren, kaya paano niya maiiwasan si Grady? Napaatras si Daryl nang marinig niya ang matalim na pagsagot ng alkalde, ngunit mabilis niyang naintindihan ang dahilan sa likod nito. Asterisk na, nasa panig ni Grady ang alkalde. Mukhang kasabwat siya kasama ang pamilyang McLaren. Dapat ay inaasahan ko na sa kanya ito maniniwala na maaaring wala siyang maging kapanalig. Maya-maya, isang lalaki ang lumabas mula sa karamihan at itinuro si Daryl. Pagkatapos, sumigaw siya, ikaw ay isang manugang, isang tarantado na binubuhay ng iyong asawa. Ang lakas ng loob mong makipag-usap sa termino sa alkalde. Ano ka sa tingin mo?
Ito ay si Jordan na nagsalita ng may pag-aalipusta. Magkaibigan sina Jordan at Grady. Naiinis siya nang masaktan ni Daryl si Grady sa publiko. Umismid si Daryl at walang sinabi. Lahat ng iba ay pinapuna at kinundena si Daryl. Walang hastiya na ang manugang na lalaki na kagaya niya ay bigla na lang inatake ang master ng pamilya ng McLaren. Ang isang lalaki na tulad niya ay dapat na makulong kaagad. Ayan yon. Kailangan nating maghayganti kay Master Damian. Si Daryl ay tumayo sa lugar na nahaharap sa pagpuna na itinapon sa kanya sa isang kalmado at binubuo na paraan. Kasabay nito, si Lolita ay tumayo sa tabi sa isang kakaibang itsura sa kanyang kaibig-ibig na mukha. Ang kalungkutan at galit ay ipinakita sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Tulad ng iba, naisip din ni Lolita na si Daryl ang pinakamalaking sospek. Tumayo si Daryl at tumanggi na aminin ang kanyang kasalanan na nagalit kay Lolita at nagsisisi. Kung nakilala ko siya ng mas mabuti, hindi ko kailanman sasang-ayon sa ideya ni Lolo na ikasal sa G*gang to. Ang pag-igting sa bulwagan ay lumalaki. Daryl. Pagkatapos, ang isang magiting na figure ay mabilis na lumakad. Palapit sa kanya. Ito ang kapitan ng mga gwardya, si Thea. Nang makarating si Thea kay Daryl, sinabi niya, hindi ka dapat mapilit, hayaan mong harapin ang alkalde. Bakit hindi mo ginagawa ang sinabi ng alkalde? Panigurado na malalaman ko ang katotohanan bago ka magpatuloy sa pagsubok. Tumunog ang pagkabalisa ni Thea. Si Thea ay isang matuwid na tao at hindi siya kasangkot sa alinman sa mga kilalang pamilya sa lungsod. Sa makatuwid, maaari niyang sabihin ng isang sulyap na ang pagkamatay ni Damian ay puno ng mga pag-aalinlangan at malinaw na na-frame ni Grady si Daryl. Gayunpaman, malapit ang alkalde at ang pamilyang McLaren. Mas gusto ng alkalde ang pamilyang McLaren ng walang pag-aalinlangan. Sa kasong iyon, magdurusa si Daryl kung iginiit niya na humarap sa alkalde. Si Thea at Daryl ay hindi malapit, ngunit kakaiba na hindi gustong maramdaman ni Thea na wala siyang magawa kapag si Daryl ay sinirang puri. Salamat, Thea. Huminga ng malalim si Daryl at binigyan si Thea ng pasasalamat na sinabi niya, nagpapasalamat ako sa iyong mga iniisip. Gayunpaman, sa palagay ko dapat kang lumayo sa bagay na ito. Kahit na wala lang ako, lagi akong naging isang matuwid na tao, at hindi ako kailanman sumuko sa anumang puwersa. Si Daryl ay tumayo ng matatag sa kanyang mga prinsipyo. Kabanata 3310. Sabik na hinakbang ni Thea ang kanyang mga paa, ngunit hindi niya alam kung paano tanggihan si Daryl na nakakumbinsi. Matigas ang ulo ni Daryl. Daryl, sobrang lakas ng loob mo. Malupit na nagkomento si Seth. Tinuro niya si Daryl at pinagsabihan, malinaw bang nakikipag-usap kay sa buong lungsod ng Pearl. Humalaklak si Daryl at sinabi, Alkalde, huwag kang gumamit ng alinman sa iyong mga nakakatawa na dahilan upang takutin ako. Kung balak mong protektahan si Grady, sabihin mo ng malakas. Alkalde. Nagpupumigla si Grady na hilahin ang kanyang sarili mula sa lupa. Umungol siya ng mapait, pinahiya ako ni Daryl sa napakaraming tao, at labis na kawalang galang sa iyo, dapat kang kumilos kaagad. Hindi na kailangang mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap ng walang kabuluhan. Nang walang pag-aatubili, itinuro ni Seth si Daryl at nagbigay ng utos. Mga gwardya, ibaba niyo na si Daryl. Peter Patter. Di nagtagal, ang mga gwardya ay sumugod sa bulwagan, daan-daang ang bilang N ito. Ang mga gwardya na iyon ang namamahala sa kaligtasan ng lungsod ng Pearl. Direkta silang nagulat sa alkalde, at lahat sila ay malakas. Sinenyasan ng mga panauhin na tumalikod at gumawa ng paraan para sa mga gwardya. Daryl. Si Seth ay nagsuot ng isang madilim na ekspresyon at sinabi ng malamig kay Daryl. Isuko mo na ang iyong sarili ngayon. Gagawin mo ito sa iyong sariling peligro kung maglakas loob kang maglagay ng isang pagtutol. Sumigaw si Thea, Daryl, huminahon ka. Huwag kang maging pabigla-bigla, naiintindihan mo ba? Hay! Huminga si Daryl at tiningnan ang ilang daan-dog mga gwardya sa paligid niya. Nagsuot siya ng isang mapagmataas na ekspresyon. Sa palagay mo ba ay sapat na ang isang pangkat ng mga gwardya upang mahuli ako? Wala sa inyo ang makakapigil sa akin kung nais kong umalis. Hindi siya malakas, ngunit kumalat ang kanyang nakakatakot na mensahe sa karamihan. Naalarma ang lahat sa bulwagan nang maramdaman nila ang malakas na aura ni Daryl. Isang malakas na hininga ng aura. Sa wakas, gumanti si Grady at tumawa ng sarkastiko. Sinabi mo ba na walang makakapigil sa iyo? Sino ka sa palagay mo? Dalhin niyo siya. Ibaba niyo siya ngayon. Si Seth ay masyadong tamad upang makisali sa di natukoy na pag-uusap kaya't malakas siyang nag-utos. Buzz! Pagkatapos, isinaaktibo ng mga gwardya ang kanilang banal na lakas at mahigpit na gaganapin ang kanilang mahabang saber habang sinisingil sila kay Daryl.
Si Daryl ay tumayo roon ng buong kapurihan, ganap na kumalma, ngunit isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Dahil gusto mong lumaban, halika rito mga T*** na. Buzz! Isang malakas na hininga ng aura ang sumabog mula sa katawan ni Daryl, at nagkalat ito sa bawat sulok at paligid ng manor. Hinawakan ni Daryl ang kanyang heavenly halberd, at ang kanyang katawan ay natakpan sa isang madugong lilam ng ilaw. Tumingin siya ng nakakatakot tulad ng isang slaughter god. Blood Battle 8 Directions. Malamig na kumanta si Daryl. Inilibot niya ang kanyang heavenly halberd sa paligid at isang nakasisilaw na kulay ng dugo na kumalat patungo sa paligid. Boom! 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 Sa isang iglap, ang daan-daang mga gwardya ay agad na natakpan sa nakasisilaw na ilaw na may kulay na dugo. Maraming sundalo ang sumigaw nang maranasan nila ang nakakatakot na kapangyarihan. Halos 100 sundalo ang nawala sa kanilang lakas ng labanan at nahulog sa isang dagat ng dugo dahil sa nag-iisang atake. Ano, si Seth, Grady, at ang mga panauhin na umatras palayo ay hindi mapigil ang huminga ng malalim sa hangin. Natigilan sila, isa lamang siyang manugang na lalaki. Bakit nakakatakot ang kanyang lakas? Ang lakas na pinalabas niya ay naiiba sa banal na lakas. Ano ba talaga ito? Bukod pa ron, anong uri ng sandata ang hawak niya sa kanyang kamay? Ilang sandali, ang pagkabigla at pagdududa ay napuno ang isipan ng lahat doon. Tumayo si Lolita doon na. Nakatitig kay Daryl ng blanco, labis siyang nabigla. Salamat sa pakikinig. Can subscribe, hit the notification bell para sa update. Hanggang sa susunod na kabanata.